Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chiruga sa Masagari Channel, a faith healer, also at a reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gawain. So this is a weekly gawain for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of. For the sign of Capricorn. So Coffee, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Please don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang hindi skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice ay ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see it and watch this. Excuse me. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabogin natin yan. Alamin natin yan. Let's see. Shuffle ako ng very light. Okay. There's in the sun card. There's something a pure positive outcome. So ngayon linggong to, maaaring may bagay na maaaring magbago. Na maaaring magiging maganda at positibo na ang kalalabasan sa buhay at sitwasyon mo. So para sinasabi dito, there's something a positive energy or positive outcome. No, there's a purification, bagay na parang maglilinis, no? Parang kumbaga, there's a rebirth na parang nasa-sense ko na maaaring bubuhayin ulit yung pangalawang pagkakataon para sa'yo. Ay, may ganong eksena. At the same time, there's something, the judgment. Now, the judgment is something a wake-up call. Or paalala sa'yo dito na you need to pay attention. Na bagay na kailangan mong pakinggan, unawain, no, at klaruhin. Ano man yung bagay na talagang importante at mahalaga sa'yo. Parang sinasabi dito na parang pinapaalalahanan ka na you need to pay attention sa mga bagay na nasa paligid mo. Now, ito yung bagay na parang lilinisin sa'yo with the sun card. There's something, the Nine of Cups. There's something, a wish fulfillment. Now, bagay na maaaring matupad na yung mga pangarap mo, pinapaalalahanan ka, kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, just focus. Now, mag-concentrate ka. And there's an Ace of Cups. Now, there's something in new love coming in. So, some of you, if you're being single, may darating na bagong tao na magpapatibok sa pihikang puso mo. Now, kung ikaw ay naman ay taken at may asawa, may jowa, sinasabi dito manunumbalik at maaaring mas lalong, kumbaga, panabik ang pagmamahal sa isa't isa. Or, pasabog ka dyan. At the same time, there's something, the Justice card. Now, there's something in the Justicia. The Justice will be served na represent the karma. Now, alamin natin yan kung it's either a bad or good karma. Alamin natin yan. With a Justice card na magdadala sa inyo ng balance. No, Justicia. Now, what goes around comes around. At the same time, this is something at Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and financial security. So, maaaring pinapakita dito na magkakaroon ka na pang matagalan talaga. Napasok na magandang kapalaran sa iyo. Na magandang kumbaga, daloy ng pera, magandang daloy ng kapalaran pagdating sa material things. No, maaaring magkakaroon ka ng long-term and stability pagdating sa finances. And that is something in the Sun card. The Sun card represent with the Three of Cups. Now, there is a celebration coming in. Now, may mga celebration dito na maaaring mangyari. Ngayong linggong to, maaaring may bagay na magbubukas sa panibagong yugto sa buhay mo. And there's the Lovers. No, pinapalalahanan ka dito na you need to pay attention pagdating sa relasyon. No, bagay na parang kailangan yung mag-pay attention the way na parang kailangan yung makinig with your person or kailangan mo nang mag-take ng decision pagdating sa relasyon. No, parang pinapakita na may mga problema ba kayo ng person mo, kailangan ng palang tuldukan at maaring kailangan solusyonan mo na para hindi lumawak, lumaki ang sigalot o mga problema nito pagdating sa buhay pag-ibig. Basta may paalala siya, pagdating sa relasyon, kailangan agapan mo kung ano man yung bagay na suliranin yung dalawa, no, ng person mo.
let's see, clarify pa natin yan. What is the Nine of Cups? There's a Six of Cups. Now, there's something, a wish fulfillment. So, parang, alam mo guys, na parang there's a childhood memories. Parang nasa-sense ko dito na parang, meron kang hiniling ng pagkabata mo. Maaring ngayon ay hindi mo akalaing matutupad mo. So, may bagay dito na maaring, matagal mo na tong hiniling, pero ngayon, ginagawa mo na siya. No? Hindi mo in-expect na nasabi mo lang siya nung bata ka, pero fulfill mo na siya ngayon. Let's see what is the Ace of Cups. Reference with the Six of Swords. Now, there's something, guys, no? With the transition. No, there's an Ace of Cups na parang unti-unti na raw magbabago ang sitwasyon niya pagdating sa buhay pag-ibig. Na makaka-recover na raw kayo sa mga sigalot problema pinagdaanan niyo pagdating sa pag-ibig. No, maaaring kailangan niyo lang talaga ng relocation or lumipat ng sitwasyon or bahay. No, maaaring there's a lot of toxic and negativities around you. Na kailangan niyo talagang umalis at lumisan dyan dahil kumbaga hindi kayo mag-grow no, ng person mo that because of toxic family. No, kailangan nyo magkaroon ng sariling disposition sa buhay. Baka kontrabida yung mga biyanan nyo. Let's see. And there's a Four of Wands. The Four of Wands are the Justice card, something that justice will be served. Tulad ng sinasabi ko, there's a celebration coming in na magdadala sa'yo ng balanse at perpektong mundo. Parang pinapakita dito na maaring yung dating problemado ka, ngayon asensado, para ngayon linggong to yung magdadala sa'yo ng pagunlad. No? Ngayon linggong to ang magdadala sa'yo ng panatag na sitwasyon. Na para hindi mo naiisipin yung magiging problema kinabukasan, parang handa ka no? Secure at alam mong there's a stability pagdating sa finances mo na. Parang ngayon linggong to, parang bagay na maaaring mamulat ka na kumbaga, kontrolado mo na yung situations mo. No? Hindi wala nang alinlangan, wala ka ng takot. What is the Ten of Pentacles? So, reference with the Seven of Pentacles with the harvest time. Tulad din sinasabi ko with the Ten of Pentacles, magkakaroon ka ng long-term success. No, parang sinasabi dito na kung ano man yung bagay na pinaghirapan mo, yung mga bagay na pinagpaguran mo, meron tong kabayaran sa'yo No, bagay na kumbaga, harvest mo, hard work is paying off, kabayaran na lang mga paghihirap mo, yung mga naranasan mong up and downs, ngayon, stability na siya, kumbaga, there's something stable, no? Stable na yung finances mo, financial stable, at the same time, guys, maganda na ang takbo ng buhay mo ngayon, ngayon linggong to, kailangan mas maging secure ka na, no? At, kung naman yung bagay na nagbigay sa'yo ng strategy na to, na kung paano mo to nakamit at nakuha, tuloy-tuloy mo. Just focus at concentrate sa ginagawa mo. What is the Sun card? Because the Three of Cups. Reference with the Wheel of Fortune. Alam mo guys, ang ganda ng reading mo dito guys. No? There's a more on positive. No? I hope positive na talaga to until the end. Na parang pinapakita dito na maaaring magbigay liwanag with the Sun card. And there's a Three of Cups for celebration. The Wheel of Fortune is something favor. Now, there's a destiny is yours na bagay na maglibigay liwanag, bibigay ng kaligayahan at kaayusan sa sitwasyon. There's a fulfillment and ultimate happiness, and this is something a wheel of fortune at something turning back, and this is something a favorable outcome. Now, bagay na maaaring magdala sa'yo ng, ito yung sinasabi ko na panibagong mundo, na parang babaguhin niyo pa yung kapalaran mo, at ito ay maaaring aayon na sa'yo. Na bagay na matagal mo nang hinintay, matagal mo nang pinagdasal, this is the moment na maaring mangyari na. Now, there's a Eight of Sword. Now, ito yung sinasabi ko kanina, hindi talaga ako nagkakamali sa aking mga binabanggit. Now, there's a judgment with the lovers. Nakita mo there's a judgment. And there's the lovers. Ito yung sinasabi ko kanina, ano ba yung problema na kailangan mo mag-pay attention sa iyong relasyon, sa iyong pamilya, sa iyong pagsasama? What is that? No, that because of this Eight of Swords, no? Napapalibutan ka ng toxic and negativities around you. No? Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, you're feeling imprisonment. Kasi hindi ka makapag-decide on your own. Parang sinasabi dito, wala kang sariling disposition. No, pinapaalalahanan ka dito guys na you need to pay attention with a judgment.
no? Na kung ayaw mong masira ang iyong relasyon, ngayon pa lang maging matatag ka na, lumayas ka dyan, lumaya ka, no? Lumaya ka sa negatibong bundok dahil hindi magiging maganda ang takbo ng buhay mo. What is additional messages? And there's an 8 of Wands. Represent with the Knight of Cups and the 6 of Cups. No, nandito yung wish fulfillment, no? Ang wish fulfillment nandito, na may bagay kang hiniling from your own you, na parang old you, no? Parang dating ikaw, na parang bagay na matagal mo na tong hiniling sa sarili mo, na makamit mo. There's a movement with the 8 of Wands, no? Kumbaga magkakaroon ng changes, improvement, development sa buhay mo. At magmumula yun sa'yo. And of course, makakatanggap ka daw dito ng mga phone call, messages, and of course, there's a travel, guys. Meron talagang relocation na kailangan mangyari. So, let's see. What is the Ace of Cups? And of course, the 6 of Swords. Represented with the 5 of Cups. No, there's an Ace of Cups. No, nag-uumapaw na pag-ibig at kailangan talagang there's a relocations. No, kung ayaw mong masira at masayang ang inyong pinagsamaan at ang iyong pag-ibig o ang iyong pamilya. Parang paalala dito na kung gusto mo isalba ang iyong nabuong pamilya, kailangan matuto kang manindigan sa sarili mo. Matuto kang pangatawanan na naman yung bagay na binuo mo. Let's see what is the Justice request, the 4 of Wands, represented with the Moon card. Not with the Justice card, there is a balance. Now, there's a Justice Justicia. With the 4 of Wands, there's a celebration coming in. Na parang pinapakita dito na magiging balanse na, magiging maganda takbo ng buhay mo, pero may bagay dito na kailangan mong pakakatandaan na may revelasyon dito na maaring mabulgar. Na bagay na kailangan mong pakakatandaan o ma-discover sa sarili mo na magiging maganda. There's an unexpected situation rather. Na matagal mo tong gustong mangyari. Na there's something balanced na. Mangyayari talaga siya at maaari matupad yung mga parabo with the Moon card. Let's see. What is the 10 of Pentacles? And of course, the 7 of Pentacles represent with a Magician. The Magician represents something, a reflection. The 10 of Pentacles, there is something, a long-term success and financial security na nag-represent with the 7 and Pentacles with a harvest time, na magdadala ng stability and flow. Daloy na magandang sitwasyon na magiging maganda at patag na ang kalagayan mo, that because of this Magician. So, ibig sabihin, magiging maganda to, there's a yes, of course. Pero, there's a reflection. Depende yan sa'yo. No, there's a Magician for something you create your situation and you have the power to change it. Or either, kumbaga ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw rin makakagawa ng paraan para baguhin ito. So, yun nga. No, parang sinasabi sa'yo dito na you have a potential na para gumanda buhay mo. Nasa sa'yo yan kung paano mo paninindigan, pangangatawan. You have a power with a Magician. You have a control. Ganun ha. Let's proceed tayo for the outcome. For the outcome, there's something, the Star card. Ang ganda ng reading mo. There's a line up. You know why? Nasa outcome na tayo, pero binabahagi with the Sun card, with the Moon card, and there's the Star card. Na pinabahagi, there's a line up. No? Naka-line up to lahat ng bagay na to para sa'yo. No, bagay na may matutuklasan, malalaman, maliliwanagan at matutupad ang mga pinangarap mo. No, kumbaga maraming major arcana dito sa reading mo ha. There's a lot of major arcana, pasabog ka dito. Once na maraming major arcana, there's something na magiging maganda talaga ang situations mo. Ang ganda nito. Now, let's see. And this is Star card, something a wish fulfillment, no? Balik tayo dito na maaaring bagay na matutupad na magbibigay liwanag at papabor sa iyo sitwasyon na parang, kumbaga, there's a blessing in disguise na hindi mo akalain na ibibigay sa iyo. At the same time, there's a 4 of Pentacles for saving money na pinabahagi dito na, kumbaga, alam mo bakit may toxic family? Kasi parang you're also provider or maaaring first mo is provider. No, there's a judgment, no? There's a judgment of the lovers na parang paalala pagdating sa inyong relasyon na may toxic sa paligid mo. At anong dahilan? No, dahil sa pera. No, kumbaga, baka nakasandal. No, kung hindi nakasandal, umaasa. No, wala namang problema sa magbigay at magtumulong. Pero kung paghihimasukan ang isang relasyon at ang isang pamilyang binuo
no? Na hindi na dapat tanghimasukan kapag ginulo yun at palagang pumasok siya doon. Yun ang foul, no? Kung itong bagay na to makakasira sa iyong binuong pamilya, lumayas ka na doon. No, kailangan mo umalis doon, no, para magkaroon ka ng peace of mind. No, para hindi ka rin magkasala. Diba? Kasi marami kang masasabi at masasabi. Para wala kang masabi, dumistansya ka. No, the best weapon natin is to be silent. No? At i-save natin at i-secure natin yung sarili natin. At the same time, for the outcome, there's something diking, man. No, baguhin mo yung perspective mo dito. O may mga bagay dito na kailangan ng mabago. Hindi pwedeng ganun yung cycle na paulit-ulit eh. Kung paulit yung ganun sistema, hindi magbabago ang sitwasyon ng position mo. No, lalo nang mababaon at hindi ka mag-grow bilang isang tao at isang pamilya, diba? So, let's see. And for the outcome, there's a Two of Swords. Pero may mga part dito na nahihirapan ka mag-decide. Na nahihirapan mong pagdesisyonan kasi bagay na pakapagsisihan mo or maaaring baka hindi mag-work, no? Kung sinasabi dito, kung hindi mo magtitake ng action, walang mababago sa buhay mo. Now, at the same time, there's a Ten of Swords. Diba? Now, there's something revelation, mayroon justice at magandang kapalaran pagdating dito sa buhay mo. Nga lang, there's a revelation na malalaman mo, kaya hindi gumaganda sitwasyon at kaya nagkakaroon ng problema sa buhay mo. No, that because of may anay na tumatraidor, no, at sumisira niyang inyong relasyon. Diba? Ang ganda ng reading mo, guys. I love it. So, let's see. For the outcome addition messages, so there's a Ten of Cups. No, ang ganda ng reading mo. No, there's a Ten of Pentacles and the Seven of Pentacles with a harvest moment of stability. No, and there's a reflection that because of your actions. No, and you have the power to change this situation for your life. At the same time, there's a Ten of Cups with a happiness. No, magiging masaya at magiging maligayang pamilya mo. No, magiging maganda ng kalagayan sitwasyon mo dito. So, let's see. What is the additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan? Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys. No? Alamin natin, no? Anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan? Okay. So, there's an Empress card. Na pagdating sa finances and career mo, may bagay dito na maaaring makapagsimulang muli. That's something an Empress card, something retreat. Or kailangan alagaan at mahalin mo yung sarili mo. The Empress card, something self-love, self-care, na kailangan tutukan mo rin yung sarili dito. And there's a Five of Wands. Na pagdating sa finances mo, nagkakaroon ng problema. Now, there's a struggles and challenges na maaaring mangyari. Now, there's a competitions. Now, there's a complications. Na mag-ingat ka kasi parang mayroong humaharang o humakad lang ng pag-unlad mo. Gusto ko i-clarify na pag nagtuloy-tuloy ito. And there's a Raise of Pentacles. So, you have a potential for abundance. This is something a big break. Now, the big break something na parang may material offer sa'yo. No? May magandang buhay na nakalaan para sa'yo pagdating sa finances mo. And there's the world. Maaring nag-itat trabaho sa ibang bansa o maaring makakaalis ka na. Now, may mga hinihintay kang travel. There's a possible na makapag-travel ka. And of course, maraming mga information dito na magdadala sa'yo ng opportunities. At the same time, there's a Nine of Pentacles. Tulad ng sinasabi ko, you have a potential for abundance. Na may potential ka para maging mayaman. Na maging asensado, maging malago. Tulad ng sinasabi ko. No? There's a good news coming in. Na alam mo guys, no, wala naman ako nakikitang black magic involved when it comes for finances mo, no? Wala ako nakikitang black magic dito, nga lang may hadlang gawa ng pang abuso, no? Parang hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw gawa ng mga toxic at negative energy like evil eye. No, hinihila ka nila to pababa, na para hindi ka magtagumpay sa buhay. No? Etong tao na to, yung mismong very toxic talaga. Grabe, katoksikan. Na pagdating sa love life, there's the Four of Cups. Now, there's something to re-evaluate or analyze. Na may mga bagay dito, pagdating sa relasyon na kailangan mo munang pag-isipan. Now, may mga part dito na maaaring naguguluhan ka.
And there's a Knight of Swords. Now, bibilis din ang takbo ng sitwasyon. Now, there's a success driven. Now, magiging maganda na daloy na sitwasyon, magiging maganda na daloy ng eksena pagdating sa inyong relasyon. And there's a Three of Wands. May mga hinihintay ka, paper documents, na mayroong related sa inyo dalawang person mo, darating na. At the same time, there's a Temperance with a divine intervention na may paalala sa iyo ng ating divine na you need to pay attention. Nahabaan mo yung pasensya mo, no, there's a perfect timing for you na parang darating na naman yung hinintay mo pagdating sa relasyon. If you're being single, kung may hinihintay kang dumating, darating siya. No, and there's something, the Page of Cups, makinig ka ng intuition and gut feeling mo. Makikinig ka sa nararamdaman mo dito dahil hindi ka ililigaw ng ating mga gabay. No, dahil may mga gabay ka rin at the same time, there's an inner voice. No? And there's a Knight of Wands for slow and steady. Manatiling kalmado, wag kang agresibo. No, kumalma ka. No, may mga bagay dito na unti-unti siyang mangyayari. No, kung ikaw ay single, mayroong unti-unting darating talaga na maaring makasama mo for long. O maaring nagkaroon ka ng past relationship with a toxic families or toxic relationship. Now, pagdating naman tayo sa kalusugan mo, there's a Knight of Pentacles. Maging secure ka. Now, pangalagaan at proteksyonan mo ang inyong relasyon. Now, ang iyong sa kalusugan. Ano man yung bagay na meron ka o hawak-hawak mo pag-ingatan mo. And there's a Knight of Wands. Now, para sinasabi dito, continue what you're doing. Na magtiyaga ka sa ginagawa mo. And there's a Page of Pentacles for invest wisely. So, lahat ng bagay na gagawin mo pagdating sa kalusugan mo, kailangan, ito ay bagay na makakabuti sa'yo. Alam mo, magbe-benefit sa ito na maganda. So, kumbaga sinasabi dito, kumain ka na masusustansya, no, umiwas ka sa mga unhealthy foods, yung bagay na nakakasira sa kalusugan mo. No? And there's an Knight of Cups. Now, there's an offer. Pagdating sa kalusugan mo, may mga offer dito, huwag ka tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao, ha? And there's a Two of Cups. Now, there's a partnership na mayroong mga kumbaga partnership dito na maaaring magbigay sa iyo ng unconditional love. Na parang may mawawala yung kahit paano iniisip mo, stress. And there's a Three of Pentacles. Now, there's a lot of collaborations and connections. Na alam mo guys, sa sense ko dito, nag-overpatig ka. Nag-overpatig ka dahil sa trabaho. So, let's see. What is additional messages tayo? With an angel's prayer, pagdating naman tayo sa Magic of Fire Messages Advices. So, let's watch this. So, nandito tayo na sa mga gabay. Okay, shuffle ako ng Very Light. Grabe yung reading mo, kapasabog tong reading mo na to. I love it. Na maraming bagay na parang maglilinaw or lilitaw sa buhay at sa sitwasyon mo. What is the Magic of Fire Messages? Now, there's a get some exercise. Now, kailangan mo na exercise dito. No, damang diet. No, palakasin mo yung sarili. Kailangan mo magpapawis. Kailangan mong gumalaw-galaw para mag-active lahat ng nerves mo sa katawan. Now, of course, there's something a birthday season. Maaaring may birthday ditong dadaluhan ka. May birthday na paparating with your loved ones. So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. And this is something, the Sun. The Sun represents empowerment or strength. Bagay na magbibigay kalakasan sa'yo. Magiging mas matatag ka this time. Magiging mas palaban ka. And this something with the present, with abundance. Talagang, in the present moment, talagang unti-unti mo na mararamdaman at mararanasan yung pagluwag, no? At, kumbaga, pagdating ng stability sa buhay mo. What is the synchronicities? And, oh my God, I told you so. No, hindi talaga tayo binibigo ng ating baraha. Now, there's a success. Diba? Success. Na talaga sinasabi magtatagumpay ka. And there's a child. No, maaaring there's an involved with your child. Na parang may swerte ka, yung anak mo. This is something a lucky charm. And there's a silent, na pagdating sa relasyon, there's a silent no contact. Wala kayong contact ng person mo. At the same time, there's a third party. Sabi ko na nga ba, may third party talaga eh. No, I feel something a toxic family talaga. For Archangel Michael messages. And there's a decide to be happy now.
No, kailangan mo magdesisyon na magiging masaya ka ngayon, bukas at magpakailanman. Charis. Let's see what is the Jesus loving quote said. What is the Jesus loving quote said? What things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Na ano man daw yung mga bagay na inaasam mo, ano man yung bagay na pinagdarasal mo, kung naniniwala kang matatanggap mo to ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Kung alam mo na kaugnay mo ang ating Panginoon, alam mo na naniniwala ka sa ating Panginoon, sa ating Ama, ibibigay niya ano man yung bagay na iyong inahangat at inaasam. Diba? Gawin yung sentro ang ating Panginoon, guys. No? Magiging maganda talaga takbo ng buhay nyo. May mga taong naniniwala pero nagdadaan sa mga problema. Nandun na po kayo sa magandang sitwasyon na nasa exciting part na kayo. After that, there's a blessing coming in. Maniwala kayo. No, kapag dating ng puro problema, no, sunod-sunod yung problema, maraming taon ng puno ng problema. No, doon kayo papasok yung blessing at biyaya na sasabihin nyo na, thank you, Lord, hindi niyo po ako binitawan. Ganon. What is an angel's number? There is a 333 with the social skills. The problem you have today will eventually disappear. Your guardian angel encourages you to maintain a positive outlook on life. Since that luck may be changed, it is a time to put use captivating energy, inspiration, and personality. Don't let your ego get the best of you. Diba? Social skills, tulad ng sinasabi ko, lahat daw ng mga problema nyo ay maaaring ngayong araw na to, ngayon linggong to ay maaaring maglaho o maaaring matapos na. Wow, ang ganda. Thank you, Lord. Diba? Kumbaga, hindi man para sa akin tong reading na to, pero para sa inyo with the Capricorn, guys, na ang ganda, diba? Parang, thank you, Lord, kasi marami tayong mga Capricorn na friends out there na maaaring kumbaga nagdaan sa pasakit, pasanin, pero this time, this is a lot of fulfillment coming in. Parang bagay na parang mabubunutan ka ng tinik. Grabe, di ba? Let's see what is the money move oracle deck. Hindi ako OA magsalita, guys, ha. Yung salita ko, it's something natural po yan. Hindi ko mababago yan, ha. Marami kasi nag-comment, natatawa nga ako, eh. Na sinasabi nila na, bakit inaarte yung boses mo, bakit mo oh my God, ito ako eh. Paano ko babaguhin yung sarili ko? Ito nga ako. At the same time, sinasabi nila na parang very, exaggerated, ganon. Oh my God, ganun yung personality ko. So, paano ko babaguhin? Ganon ako magsalita ko, ganon ako mag-express ng words and expressions, no? Kumbaga, paano ko babaguhin yung sa sitwasyon at ang aking reading na yun yung ginasabi ng ating gabay, diba? At yung sarili ko, yun yon. Oh my God. And of course, thank you sa mga nakakaunawa. That is my personality po. So, kumbaga, kung napadpad ka sa channel ko at matagal ka na solid subscriber ko, alam nyo yon. Dahil kung bago ka, kumbaga, marami kayong mga makikita sa akin reading na, yun nga, yung paano ko on how to talk, no? Kung paano ko mag-express ng words, malalaman nyo na I am real, na totoong ako kung paano ako magsalita. No, personal, sa harap ng camera, ganun po yon. Ha? My goodness. And there's a gambling na bagay na parang don't risk too much. No, hindi sa sinasabi ng gambling na parang sugal. Na parang sinasabi dito na kung papasok sa isang sitwasyon, wag mong binubuhos lahat. No, wag mong inilalaban lahat. No, kailangan magtitira ka for yourself. No, para sa susunod, meron ka pa ulit na susubukan ulit. Kung hindi nag-work, no, sa susunod, kumaga mag-prepare ka ulit for taking attempt, no, para magawa mo ulit yung bagay na gusto mo mangyari. Huwag kang susuko until na hindi mo na-reach yung gusto mo or goals mo sa buhay. Diba? Let's see what is your shadow work of in what? Oh, guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, click mo na yung subscribe button dyan. Para naman alam mo yung mga ganap natin sa buhay. Then, of course, let's see what is your shadow work of in what? Kung lagi kang kung nag-subscribe ka sa aking channel at lagi ka nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms at nakikita ko naman yan, no? Nagko-comment ka every moment, every single day, magkakaroon tayo ng mga raffle, no? Para sa ating kumbaga pagdating ng 100 subscribers natin, magkakaroon tayo ng raffle for free protections and charms po sa mga mabubulot at mapipili po.
No? So, let's see, from the shadow work of Vision what? Kaya dapat, i-follow nyo na rin ako sa FB page para malaman nyo kung isa kayo sa mananalo doon. Ganun, ha? And there's something, unseen pattern. Now, there's an unseen pattern, belief reprogramming. Change your thought, change your life. Diba? Kumaga sinasabi dito, may mga bagay na hindi mo nakikita. May mga bagay na hindi po mapalalaman. No, bagay na sinasabi dito na kung hindi mo babaguhin yung pananaw mo, hindi mababago ang sistema mo. There's a clarifying for a life situation. There's a divine timing. Wow, there's something divine timing, guys. Now there's a divine timing. Now there's a be patient. Be patient for something take time to manifest fully in your life. Now, siguro kumbaga haba mo yung pasensya mo na para maging kalmado ka, hindi mo man nakikita any meaningful progress to your life na kumbaga kung mayroong development, changes, hindi mo man naramdam yan sa ngayon, haba mo yung pasensya mo. Dahil malayo malayo pa. Na bagay na maaring kumbaga marating mo na ano man yung bagay na ninais mo. Unti-unti naman yan. No? Kung nakaramdam ka na ng changes and development, hindi pa yan yun ang gustong ibigay sa'yo ng ating Panginoon. Let's see what is the clarifying for a love situation. Ang ganda ng, alam mo guys, alam mo lagi, tumatak talaga sa akin tong reading ng Capricorn na ang daming struggles nito. No? Pagdating talaga sa sitwasyon sa buhay niya. Grabe. Itong Capricorn na to na puro ng problema, puno ng kulang, puno ng kung ano-ano man na nagpapabagsak sa kanya. Pero this time, ang ganda ng reading mo, grabe ka ha. Na parang, parang sinasabi na pagkatapos ng dilim may liwanag na sisinag. Ganon. Kumbaga, di ba? Kumbaga, katapos ng mga bangungot mo, magigising ka na ito na yung araw na para matunghayan mo na may magandang bukas na nakalaan para sa iyo. There's a beloved wisdom. Now, love is a choice you make everything day, so choose wisely. Now, pagdating sa pag-ibig, piliin mo yung taong may pangarap. O piliin mo yung taong alam niya yung purpose sa buhay. No? Piliin mo yung taong ilalaban ka. O piliin mo yung taong, kumbaga, makakasama mo hanggang dulo, no matter what. Let's see what lies beneath the future. What lies beneath the official, there's a trash. Na bagay na parang, there's a drawing away, getting feed of tossing out. Parang unti-unti nang buburahin, tatanggalin, itatapon. No, yung mga bagay na nagsilbing basura, no, ng nakaraan mo. Ito yung basura na parang negative, na parang unti-unti na talagang tinatapon or parang tinatanggal sa buhay mo. Oh, there's a part of the light represent what? Parang yung arte. Oh, charis. Guys, let's see what is a part of the light. Konting entertainment purposes, masyado na kayong dyan. Kung gusto mo yung reading ko, please comment down below. Kung hindi, okay lang. And there's a faith in the person. Faith in persons. Faith in freedom. Faith in freedom. My God, nadala ako doon na. I have calmed my mind and entrusted my doubt to God. Releasing them all, I trust in His perfect providence and surrender to His will. Finding true freedom in the peace that comes from letting go and having faith. Now, kumbaga, dahil sa pananampalataya, tiwala mo, papalayaan ka na ng ating Panginoon. Now, kumbaga, unti-unti nang mararamdaman mo yung liwanag na para kang, ito yung energy. Yung ganan. Kumbaga, matatanggap mo siya ng buong buo, natatanggalin lahat ng negativity sa buhay mo. At sa buhay mo, at sa sitwasyon mo, at sa sarili mo. Now, ito yung bagay na dahil sa pananampalataya, tiwala mo, naniniwala ka sa Kanya, ito na, babaguhin niya natin. Ganan. So, let's see. What is additional messages with a pick or yes or no? So, let's watch this. Nandito na tayo sa huling chapter, guys. Sa huling chapter na tayo ng ating reading with a yes or no, pick a card. So guys, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card yes or no,
kung bago ka lang ha, kung sa channel ko, kung pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No? Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa namang uri ng social media platforms. And guys, maraming salamat po sa mga solid subscriber dyan. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin, please click nyo na yung subscribe button dyan and hit notification bell for all para updated kayo sa aking videos every single day. At the same time guys, maraming salamat po sa mga nagka-follow sa aking FB page. Dahil dyan natin i-update lahat ng mga ganap natin, no? Lalo-lalo na dito sa YouTube, no? At magkakaroon din tayo ng second channel. So I hope na supportahan nyo ako sa second channel natin na it's all about kumbaga predictions. Let's see. What is a yes or no? Pick a card. Let's watch this. Let's start with the number 1. Number 1, there is a yes. Now, there is a yes with a brilliant idea, clear path, bright future ahead. So, pinapakita dito na kumbaga itong bagay na papasok sa isipan mo, ito yung tamang bagay na para sa'yo. No? Ano naman yung bagay na papasok sa isipan mo, yung magdadala sa isang kaliwanagan at kaayusan. Kung naisip mo na yon guys, yun na yon. Number 2, there is a yes. Kaya resurrect old ideas, breath new life into it. Na kumbaga may mga bagay na babalik-balikan ka dito, yung mga bagay na gusto mong gawin, maaaring mapufulfill mo na siya. There's a yes. Now, kung may matagal kayong gustong matutupad na siya at magpapabago sa buhay nyo. And number 2, there's a no. O maaaring, kumbaga dating maganda buhay mo, tapos biglang bumagsak, no, nagkaroon ng bankruptcy, there's a moment na para ma-resurrect daw. No, there's a resurrection na parang mabubuhay muli for the second time around. No, maaaring sinasabi dito na ito yung bagay na magbabago ulit yung buhay mo. Number 3, there's a no. The bridge is frail, crossing is risky. No? Kumbaga parang sinasabi dito yung dinadaanan mo ay bagay na mag-ingat ka. Na parang delikado, kailangan bumalik ka sa simula, parang isipin mo ulit, no? Ano man yung bagay na tama mo bang gagawin? No? Mali ba to? Kumaga, when it comes from decision, kailangan pag-iisipan. No? Para hindi ka mahulog, kumaga hindi ka magkamali at lalong hindi ka madehado. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of Capricorn. So Capri, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasacrifice. Don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik gumapaw na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush.